kahit na po minsan mahirap ang sitwasyon ng ating buhay, malinaw na unang-unang pagpapala sa atin ng Diyos ay yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ating pong pag-aaralan, ang pamagat po nito ay ang pagpapala ay tinanggap na natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Naniniwala po ba kayo na simula nang tayo ay maglingkod sa Diyos, natanggap na po natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Diyos? At iyan po ang dahilan kung bakit tayo nagtatagumpay sa hamon ng buhay sa mundong ito. Kung bakit tayo nabubuhay pa, bakit tayo nagpapatuloy pa sa buhay, bakit po tayo naglilingkod sa Diyos? Dahil ang katotohanan, tinanggap na po natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Diyos. Kahit minsan mahirap ang buhay, lagi niyo pong tatandaan, tinanggap na natin ang pagpapalang nagmumula sa Diyos. Ang sabi sa Aklat ng Gawa, 13:38. Dapat ninyong malaman mga kapatid, sa pamamagitan nito ay pinangaral sa inyo ang Okay. Dapat ninyong malaman mga kapatid, na sa pamagitan ni Jesus ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Malinaw minsan mahirap ang sitwasyon ng ating buhay. Malinaw na unang-unang pagpapala sa atin ng Diyos ay yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Di ba? Na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Marami tayong nagawang mali at talaga namang mali-mali. Pero salamat ka sa Diyos, salamat tayo sa Panginoon. Tayo ay binigyan niya ng pagpapala at ito ay ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya mapalad ka, mapalad ako dahil tayo ay pinatawad na po ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Pangalawa, sa Gawa 10:43. Gawa 10:43. Okay? Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Okay? So, kaya daw po pala tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan dahil tayo daw po pala ay sumampalataya sa Panginoon. Nagsisimula pala ang pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan kapag ikaw at ako ay nagsimulang sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya malinaw na ang pagpapala sa atin ng Diyos ay napatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang kasunod, Juan 1:12. Juan 1:12. So ang sabi pa ay ganito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Lahat daw po ng sumampalataya, at nanalig sa ating Panginoong Hesus, ay bibigyan daw po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw at ako ay anak ng Diyos. Dahil simula po nang tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, ay binigyan na po tayo ng Panginoon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung kaya't tayo ay Kanyang pinapatawad sa lahat po ng ating mga kasalanan. Napakalaki at napakaganda po ng biyaya at pagpapala sa atin ng ating Panginoon. Sa Juan 20:31, sulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.
Kasi noon, nung tayo wala pa sa Panginoon, tayo po ay patay ang pananampalataya sa Diyos. Wala tayong pananampalataya sa Diyos, patay ang relasyon sa Panginoon, ngunit nang tayo makakilala sa Diyos, nabuhay ang ating pananampalataya sa Diyos at nabuhay ang ating relasyon, kung kaya tayo ay binigyan ng Diyos na maging karapatang maging anak niya at pinatawad po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa kahulihan, sa Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Okay? Simula na matagpuan natin ang Panginoon at maglikod tayo at sumampalataya na si Jesus ay Diyos, binigyan tayo ng kaligtasan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sa Panginoong Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan at walang sinumang pangalan ang inilagay ng Diyos sa buong daigdig upang ang sinumang sumampalataya ay hindi po mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lahat ng nananalig, sumasampalataya, naglilingkod sa Panginoong Hesus, tayo po ay binigyan ng pagpapala ng Diyos at ito po ay ang ating buhay na walang hanggan at ito ay ating kaligtasan. Kaya salamat sa Diyos dahil kahit tayo nasa minsan mahirap na sitwasyon, minsan laging may problema, salamat sa Diyos dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng masaganang pagpapala at ito ay ang ating kaligtasan at pagpapatawad po sa ating mga kasalanan sa kabila ng ating mga ginawang mali. So purihin po ang Panginoon, tayo tumayo, tayo manalangin. Salamat po muli, O Diyos, ng marami sa inyong biyaya at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan, sa isip, salita at sa gawa, malaki man o maliit, marami man po agad o kaunti, hayag man po o dihayag, sinasadya man o hindi. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at nawa, O Diyos, ay kayo ang mata sa buhay namin at matanim sa puso at isipan ng bawat sa amin ang inyong banal na salita. Ingatan niyo po kami, ilayo sa anumang sakit at karamdaman, kapahamakan, kamatayan, gawa ng kaaway, at purihin po yung dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.